Naranasan at nasaksihan ni Balagtas ang kapangyarihan at pang-aabuso ng simbahan sa taong bayan noong panahon ng Espanyol. Ito ang nag-udyok sa kanya upang maghimagsik na nakapaloob sa tinatawag na apat na himagsik ni Balagtas ayon kay Lope K. Santos. Ating isa-isahin ang mga ito. Ang una ay ang himagsik laban sa malupit na pamahalaan. Ang himagsik na ito ay isa sa mga isinalamin ni Balagtas sa sarili niyang akda na Florante at Laura. Ito ay tungkol sa hindi pantay at maling pamamahala ng pamahalaan sa kapanahunan niya. Noong panahon ni Francisco Balagtas, siya ay nakulong sa kasalanang hindi niya ginawa. Lahat ng ito ay dahil sa manipulasyon gamit ang pera, at pinayagan lamang ito ng pamahalaan. Nagpapakita lamang ito na hindi pantay ang karapatan at pagtrato sa lahat. Ang himagsik din na ito ay tungkol sa pagmamaltrato ng mga Kastila sa mga Pilipino na maihahalin tulad sa ginawa ni Conde Adolfo kay Duque Briseo at Haring Linceo, pati na rin kay Florante at Laura. Nagpapakita lamang ito kung gaano kamali at kalupit ang pamamahala o pagtrato ng mga Espanyol sa mga Pilipino dati. Ang mababangis na mga hayop at madilim na kagubatan na nabanggit sa akdang Florante at Laura ay maaari ding nagsasalamin sa kalupitan ng pamahalaan noon. Ang kadiliman ng gubat at pagkabangis ng mga hayop ay ang pamahalaan at ang lugar na Albania ay nagre-representa sa Pilipinas. Ang himagsik na ito ay isa sa isinalamin ni Balagtas sa sarili niyang akda na Florante at Laura. Ang mga pangyayaring ito ay maaari ring ihintulad sa pamahalaan sa panahon ngayon. Ang manipulasyon gamit ang pera at malupit na pamahalaan ay isa na rito. Hindi man ito makita ng lahat, nagpapakita lamang ito na hindi lahat ng nakikita natin ay totoo. Minsan kailangan rin natin tignan na maigi at unawain ng mabuti para makita kung ano ang nasa likod nito. Tulad na lamang ng akda ni Francisco Balagtas na Florante at Laura. Napakatalas at malaghain ni Francisco Balagtas para makapagsulat ng ganitong klaseng akda. Ito'y hindi isang tipikal o simple lamang na akda, kundi may mga nakatago rin pala rito na gustong iparating ni Balagtas sa makababasa nito sa hinaharap, para makatuklas o magkaroon rin sila ng ideya kung ano ang mga nangyayari noon sa bansang tinitirhan nila ngayon. Ikalawang himagsik, himagsik laban sa hidwaang pananampalataya. Ang himagsik laban sa hidwaang pananampalataya ay ipinaloob ni Balagtas sa kanyang akda upang maghimagsik laban sa mga Kastila at patunayan na ang mga tao ay mali sa kanilang mga kuro-kuro tungkol sa pananampalataya. Ang ating bansa ay sinakop ng mga Kastila noon, at sa mga panahong iyon, ipinalaganap nila ang relihiyong Kristyanismo sa ating bansa. At sa panahon ding iyon, ikinulong ng mga Kastila ang mga Pilipino sa kanilang mga kamay. At pinaniwala nila ang mga Pilipino na ang mga Moro noon ay kaaway na magpapahamak sa mga tao, at pinaniwala nila ang mga Pilipino sa stereotipikong ang mga Moro'y asal hayop at wala nang maidudulot na mabuti sa tao. Dito sa Florante at Laura, ipinakita ni Balagtas na hindi lahat ng Moro ay asal hayop at may tuturing na kaaway. Isang halimbawa ay ang karakter ng akdang ito na si Aladin. Si Aladin ay isang Morong nagmula sa Persia. Siya ay napadpad sa gubat kung nasaan ang kawawang binata na si Florante na nangangailangan ng tulong. Si Florante ay isang Kristiyanong taga-Albania na ipinatapon ni Conde Adolfo sa gubat na iyon. Ang kanyang bugbog na katawan ay iginapos sa puno ng higera. Sa mga oras na iyon, nakita niya na lang ang kanyang sarili na nasa bingit ng kamatayan. At sa sandali ring iyon ay nakarinig si Aladin ng tunog na umaalingaw-ngaw. Kaya tinuntun niya ang pinanggalingan ng tunog na iyon. Nakita ni Aladin ang nakagapos sa si Florante na akmang kakainin na ng 2 leon. Walang pag-aalinlangan niyang pinatay ang mababangis na hayop at tinulungan si Florante na kalasin ang pagkakatali ni Florante sa puno. Sa parteng ito ng akda, tinuruan tayo ni Balagtas na kahit magkaiba man ang ating pananampalataya, iisang Diyos ng langit pa rin ang ating sinusunod. Kung kaya,
Kahit si Aladin ay isang Moro at si Florante naman ay isang Kristiyano, hindi nagdalawang isip si Aladin na tulungan si Florante. Ipinaalala sa atin ng may akda na kahit magkaiba ang relihiyon o pananampalataya natin, hindi dapat ito maging hadlang upang makatulong sa ating kapwang nangangailangan. Ito ay isang gintong leksyon na itinuro sa atin ni Francisco Balagtas na ating dapat alalahanin magpakailanman. Ikatlong himagsik ay himagsik laban sa maling kaugalian. Ang himagsik na ito ay nangungutya ng mga masamang kaugalian at sobrang pagpapalayaw sa anak. Tinutukoy dito ang mga kasalanan at kamalian ng mga tao kagaya ng pagkamainggitin, pagiging taksil at pagiging mahiganti. Maihahambing mo ang mga ito sa kaugalian ng mga Espanyol noon. Ang mga maling kaugalian ito ay ipinapakita sa Florante at Laura sa pamamagitan ng mga karakter. Ilang halimbawa rito ay sina Conde Adolfo at si Sultan Ali Adab. Si Conde Adolfo ay nagpapakita ng ugaling mapaghiganti. Ipinakita sa Florante at Laura ang kanyang mga higanti kay Florante kagaya ng pagpapapatay niya sa ama nito. Si Sultan Ali Adab naman ay nagpapakita ng ugaling mainggitin. Ipinakita sa Florante at Laura ang pagkainggit niya sa pagmamahala ng anak niya at ni Flerida. Sa dahilang ito, ipinakulong niya si Aladin at inutusang ipapatay habang inangkin niya si Flerida. Iilan lamang ang mga ito sa mga maling kaugalian na tinataglay ng Florante at Laura at merong pang iba. Ang Florante at Laura ay nagtataglay rin ng himagsik sa muling pagpapalaki sa anak. Ang himagsik na ito ay nangungutya sa sobrang pagpapalayaw sa anak. Ang himagsik na ito ay nangungutya sa sobrang pagpapalayaw sa anak. Isang mabisang halimbawa sa himagsik na ito ay ang saknong 202. Ang laki sa layaw karaniway hubad, sa bait at munit sa hatol ay salat, masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. Ang saknong na ito nagsasabi na ang sobrang pagmamahal sa anak na hindi na tinatama ang kanyang mga mali ay nag-aalis ng kanyang kabaitan. Ipinapakita ni Balagtas ang mga himagsik na ito sa atin para hindi natin makalimutan ang mga ginawa ng mga Espanyol sa ating mga Pilipino at sa ating bansa. Ang mga himagsik na ito ay pwedeng maihambing sa mga pangyayari sa ating bansa ngayon, kaya dapat nating itong respetuhin at pahalagahan. Ika-4 na himagsik ay ang himagsik laban sa mababang uri ng panitikan. Ito ay tungkol sa paglaban niya sa pagtuturing ng mga Kastila na mababang uri ng panitikan ang mga akdang Tagalog na isinulat ng mga Pilipino sa mga panahong iyon. Sa panahon ng Kastila ay mahigpit ang sensura sa pamamahayag at maging sa panitikan, kung kaya't walang kalayaan sa pagsusulat at pagpapahayag ng sariling opinyon at saloobin ang mga Pilipino. Mahigpit na ipinagbabawal ang mga akdang naglalahad ng sariling saloobin, lalo na ang mapaghimagsik na panitikan. Pinapayagan lamang na ilathala ang mga akdang nasa panig ng Kastila at tungkol sa Kristyanismo. Isa sa mga halimbawa nito ay ang mga dulang Senakulo, Santa Cruzan at Tibag. Ngunit pinatunayan ni Francisco Baltasar na hindi hadlang ang mga mananakop upang maiparating niya sa kanyang mga mambabasa ang kanyang tunay na saloobin. Gumamit siya ng mga matatayog na talinghaga at maririkit na salita upang maitago ang mga saloobin at opinyon. Ito ngayon ang alegoryang nilalaman ng Florante at Laura.